Ayon sa naitala sa kasaysayan, nang maglayag si Magellan papuntang Asya, may isa siyang pakay. Spices o mga pampalasa. Taong 1521, dumaong siya sa Cebu, kung saan nakita nila na nagkalat ang isang klase ng puno. Kalaunan, natuklasan ng mga Espanyol na marami pala nito sa Pilipinas. Subalit sa paglipas ng panahon, bigla na lamang itong naglaho sa kamalayan ng mga Pilipino. Ngayon, may isang grupo na layuning paramihin at pasikatin ulit ito. Sinamahan ko silang akyatin ang mga bundok ng Negros Occidental para hanapin ang mga punong kinilala ni Magellan at ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga katutubo. Ang kaningag, o mas kilala bilang cinnamon. Tunog dayuhan at marahil, una nating maiisip ang sosyal na tinapay. Pero ang sangkap na ito pala nanggagaling sa iba't ibang uri ng cinnamon na nasa Pilipinas. Mula Bacolod City, mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa bayan ng Don Salvador Benedicto o DSB. Hindi pa sementado ang kalsada paakyat ng bundok. Matagtag ang biyahe. Pagdating sa Sitio Lagdik, umpisa pa lang pala ng totoong ekspedisyon. Nasa tuktok kasi ng bundok ang hinahanap namin. Kasama ko si November, ang founder ng Plantsville Health, isang social enterprise na gumagawa ng mga produktong may cinnamon sa Pilipinas. Nag-garden daw siya sa bahay nang sumagi sa isip niya na magtanim ng cinnamon na itinuturing na isang superfood. Doon na siya nagsimula ng research at lumapit sa isang kaibigan mula sa Provincial Environment Management Office ng Negros Occidental. We import up to 98% of cinnamon in the Philippines. And yet we have 21 species of the Philippine cinnamon. Na-discover ko din doon na hindi nila alam na ang kaningag ay cinnamon. They just knew that there was such a tree as kaningag, na mabango siya, na ginagawa nilang uling, kasi binibenta nila para sa chicken inasal. Ngayon, when I told her na, alam niyo po ba na yung kaningag ay cinnamon? Ay talaga, so even the mayor at that time did not know that the kaningag was cinnamon. And that phenomenon is actually still pervasive in the entire Philippines. Karamihan sa atin, hindi natin alam na may cinnamon. At ang local na pangalan, 14 names siya sa buong Pilipinas. Nabigyan ng funding si November mula sa Women Helping Women Innovating Social Enterprise Program ng gobyerno. Bago nito, hindi raw alam ng mga magsasaka kung gaano kahalaga ang cinnamon. What Ma'am November does is tinuturuan niya paano mag-plant ng cinnamon, and at the same time, she also trained them kung paano mag-produce ng high value products out of cinnamon. Maulan at madulas ang lalakaran paakyat ng bundok. Halatang hindi ito masyadong dinaraanan. Pero sabi ni November, ito marahil ang dahilan kung bakit makikita rito ang mga puno at halamang mailap na sa ibang lugar.
Ilang beses kaming huminto dahil may mga nakikitang espesyal na halaman si November. Can you smell? Can you smell? May smell. Konting-konti. Oh, konti-konti na. Oo. Usually, yung mga essential oils, pag mga lemongrass, matataas yon. But there are like cinnamon. Yung oil content lang is 0.2%. Ginagamit ang mga halamang ito sa essential oils at aromatherapy. Pero ang pinakamahalaga sa kanila, ang kaningag o cinnamon. Before the Spaniards came, 30% of the land in the Philippines is covered with Philippine cinnamon. So, and before the Spaniards came, we were trading already cinnamon in the Silk Route. Pero may nagkukunwari palang cinnamon sa mga puno rito. Mukha lang siya cinnamon. Ito, malapit na siya. Pero, ito parating na pagkakamala ng cinnamon kasi may smooth din. may tatlong lines. But smell mo. Wala, damo lang. Peke. Oo. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.